Si Kimbo, di pa rin pinatatawag. Si Kimbo, si Grace po. Ang dami nyo pong hindi pinatawag. Ayun po yung pagkakaiba eh. Di ba? Kung gusto ninyo, batcher na batcher yung mga taga Bulacan. Ngayon, iniisip nga namin, kaya siguro gustong-gusto nyo yung mga taga Bulacan dahil soli ng pera. Ngayon, ang lakas ng ulan, babaha na naman. Di yan makakalimutan talaga ng tao. Kahit na anong diversion nyo, hindi makakalimutan yan. Dinadivert nyo pa si Madriaga. Kita nyo, nakatunog na rin yung media eh. Nung lumantad po, ha? Gusto nila si Madriaga, di ba? Nung lumantad po si Laila de Lima, ay bata pala ni Laila de Lima to. Wala tayong maaasahan dyan. Tinigilan na po nila. Kako-cover kay Madriaga. Parang, para naging mga Matobato at sino pa isa? Bukod kay Matobato, meron pa, Las Cañas. Si Tambi hindi na mahagilap. Bakit si Kimbo hindi kasama halos araw pa ayudan yan dito Marikina nung bago mag-eleksyon? Hindi na nga po nakarating pa ng ayuda eh. Tinitiyak po natin eh, doon pa lang eh, yung mga pinapirma sila, ito papirma, 10,000 yung buntis, di ba? Tapos magkano lang natanggap. Ang laki rin pong issue nun eh, paano mag-imbestiga? Ayaw nga. Kung ang investigador mong ayaw mag-imbestiga, yari tayo dyan pare-pareho. Gusto talaga nila managing tahimik na. Wala autopsy, sigurado ba tayong kay Cabral yung katawan? Eh, hintayin na lang po natin. Tangkatutak talaga eh. Boss Baz, gusto pala nila malutas yung corruption eh, bakit tinanggal si Marcoleta sa BRC? Natutumbok na niya yung flood control. Sunod-sunod na yun after ng flood control. Correct na correct na correct. Yun po ang talagang, kaya yan po ang patunay eh. Oh, kahit na nga hindi na si Marcoleta, mag-imbestiga lang sila kahit sino pa yan. Eh wala eh. Alam mo kagad eh. Gusto pa. Buds, dapat bantayan natin ang mga nag-resign. Magpinsang Bersamin si Jojo Cadiz at Amin Pangandaman. Baka sila naman ang itutumba. May dahilan po kung bakit sila nag-resign, pinag-resign o pinatanggal. Ngayon, hindi na po natin malalaman. Ayaw silang imbestigahan eh. Sa dami na nangyaring kaguluhan sa gobyerno, ano po sa tingin nyo ginagawa ngayon ni Senator Lito Lapid? May autopsy na kalalabas lang 5 minutes ago. Eh, babalitan na natin yan mamayang gabi na. Alang namang iwan ko kayo para maghanap ng balita. Boss Bas, hindi pa nagpalit ng leadership sa Senado para matukoy na kung sino ang mastermind sa nakaw. Yun nga gusto nila, wag matukoy. Kayo naman, no? Obvious ba? Tigil na nga yung investigasyon sa flood control. Eh. Sinimplihan nila eh. Ang tanong, bakit nga hindi na nag-iimbestiga? Alam nyo na ang kasagutan. Gusto nilang tumahimik na ang lahat. Eh po siya, biglang nagpatiwakal si Cabral. Nagpatiwakal o pinatahimik. Labas na naman yung issue. Hindi nyo po talaga mapipigilan yung mga tao eh. Katulad niyan. Wala na nagbabalita eh na mainstream media eh. Hindi na po binabalita sa mainstream media yung katakot-takot na nakawan. Eh. Kasi walang ibabalita eh. Dahil wala nga nag-iimbestiga, ano ibabalita nila? Wala na, finish na siguro mag-imbestiga niyan si Lacson kasi wala na ligtas na mastermind. Mag-comment po kayo at magtanong para humaba pa po itong usapan. Si Kimbo dapat ipatawag yan kasama si Grace po. Maayos na yung si Marcoleta.
nakaupo sa Blue Ribbon Committee, ginulo nila, Lacson Tuta Soto. Tindi talaga ng administrasyon na to. Kaya tuloy-tuloy, meron pa rin pork barrel, meron pa rin pong unprogrammed funds. Wala rin po na bago sa 2026. Kaya sa 2027, sa susunod na budget hearing, yan na naman po problema. Mga nakawan pa rin. Meron na nadagdag. Saan naman napunta yung mga sinusuling pera? Si Kimbo kaya ano ang mangyari sa kanya? Si Kimbo dapat ipatawag yan kasama si Grace po yan. Boss, sabi mo ayaw mo sa nangangamuhan. Amo mo naman SMNI. Tuloy nakabusal bibig mo sa dapat hindi mo sasabihin sa birada. Anong dapat hindi ko sasabihin sa birada? Alam niyo po, hindi ganito po yan, no? Yung sinasabi ko po, hindi po ako bayaran. No? Na sa pagbablog ko. Inoperan ako ng SMNI na maging host ng birada, di ba? Oh. Pareho naman po kami ng utak eh. Pareho naman kaming pro Duterte. Sabi ko nga sa inyo, mukha po akong pera. Hindi po ako marunong magmalinis. Kaya nga yung nag-aakusa sa akin na bayaran ako ng mga Duterte. Sabi ko nga sa kanila, sige, mukha akong pera. Wala lang nagbabayad sa akin na Duterte. Ikaw na maningil, hati na lang tayo. Yung prinsipyo ko po, Duterte ako. Kung Duterte ka, magkakampi tayo. kung may magbabayad po sa akin dahil sa aking mga sinasabi, bakit hindi ko tatanggapin? Hindi po ako nagsasabi na ako ay ano tawag doon? Banal na tao. Duterte ako. Sinasabi ko ba? Ako ba nagsasabi ba ako na anong tawag doon? Na naringgan niyo po ba ako na sinabi kong perpekto ang mga Duterte? Hindi. Wala pong perpektong leader. So anong gusto kong palabasin? Ang gusto kong palabasin, naku po, wala pala akong kinita dun sa ano ko. Visit na yan. Sa isang channel, naka-off pala. Naka-off pala yung aking ano. Natapos na ako mag-ano, bago ko nakita na naka-off pala yung aking anong tawag dyan? Yung ads. Malats talaga. Mamaya ako na nga problemahin yan. Sayang naman. Teka lang, lalagyan ko lang na ads. Katulad niyan, tinitigil ko yung programa dahil nakita ko walang ads. Mukha po akong pera. Yun ba gusto mong palabasin? Hindi ako nagsabi na banal ako. Kung ako po babayaran sa mga sinasabi ko, tatanggapin ko yan. Huwag nyo lang ako utusan na eto sabihin mo. Ay puta. Pag pabor sa Duterte yung mga gusto nyong sabihin ko, okay pa rin yan. Pero sabihin nyo na labanan ko Duterte, hindi na. Inyo na yan. Yun po yung pagkakaiba ng prinsipyo ko tsaka yung hindi po ako banal. Katarantaduhan yung mga pinagsabi nyo. Kala ko ba ayaw mo mga muwan? Utot nyo. Kung pareho kami mag-isip ng amo ko, bakit ayaw kong siyang mga muwan? Di ba? Yahoo! Lalagyan ko lang ng ads yung sa isa, 'di ba? Mukha akong pera. Kaya nga ako nanghingi ng pangkape. Kailan ko sinabi na banal-banalan ako?
Utot nyo. Duterte ako. Kung bibigyan nyo ako ng pera dahil sa sinasabi ko para kay Duterte, putya, napakaswerte ko naman. Kaya lang, yun talaga ang katotohanan. Ni minsan, wala nagbigay. Ni minsan, wala nagbigay ng pera. Ayan, nalagyan ko na ads. O, tuloy na tayo ng kwentuhan. Siyempre, no, pera yan eh. May ads naman, boss. Hindi yun dun sa kabila. Dito may ads. 2 channel yung... Okay na, nagawan ko na ng paraan. Wala. Wait. Nagloloko raw ngayon yung yung YouTube eh. Boss, tanong ko lang, nagbibigay ba si YouTube ng Christmas bonus sa mga vlogger? Wala po. Wala pong Christmas bonus. Boss Baz, good PM. Tatay Badong, walang katotoran, didilis do tayo, Sara without H. Simple lang kami mga asar. Lenny Uts. Minandro Orasyon, sabi nga ni Tatay Badong, hindi bayaran ng mga DDS vlogger pero kung aabutan siya ni Senator Bongo, bakit naman hindi? Kaso wala. Barat yung mga Duterte. Romantic moon. Boss, ayon sa autopsy, ang resulta daw ay BPT. Basag, putol, tumalon. Anong basag, putol, tumalon? Ang nagbabanal-banalan, Sir Buds, mga epokrito yan. Utot nyo, John Vic at Vince, Tokis, hindi kayo mananalo sa 2028 election. Boss Jake Paul, bugbog ni Anthony Joshua. Basag nga raw yung panga. Hindi ko pa napapanood dahil natulog ako eh. Ngayon pala yun. Mamaya, pagkatapos natin, panonoorin ko. Ang laki-laki ni Anthony Joshua eh. Ayun. Kaya lang, wala nang Pagbalik, wala na yung mga, dito na ako magbabasa. Wala na rito sa natin eh. Unggoy na yun na. Unggoy na yung nakalagay. Dito na po tayo magbabasa. Ayan, basa na tayo. Not neutral, Boss Buds. Boss Buds, nagdududa ako sa asawa ni Cabral dahil siya mismo ang ayaw ipa-autopsy. Hindi, pumayag na po. Ako tingin ko yung siyempre yung natataranta siya eh, yung gusto niya na iuwi, 'di ba? Pwede naman 'yun, pero yan po na inautopsy na po. Ang bangkay, 'di ba dapat siya magpursige? Mukhang tama hinala na di siya ang bangkay. O, makikita naman po 'yan dahil na lang i-autopsy kasama po 'yun yung DNA testing sa gagawin nila. Kalokohan ng neutral. Hindi po ako neutral, pro Duterte nga ako eh. Kaya si Soldi hindi nababalik ng Pinas hanggat nadyan ang mga bangag. Yung mga Duterte vloggers nga, nagtatalo-talo pa eh. Di ba? O may nagsabi, naku, kalukuhan yung pirmahan niya. May nagsabi, okay lang sa akin yan. Magtalo-talo sila. Duterte pa ba kayo? O okay ako sa inyo. Wala akong problema. Hindi naman ako nanonood sa kanila pare-pareho. Kaya si Saldi, hindi nababalik ng Pinas hanggat nandyan ang mga bangag. Tatay Badong, kailan ka magtitinda ng tatak t-shirt sa TikTok? Hindi nga ako makapagtatak eh. Focus kayo, Castro, dapat makulong na. Andyan pa din. Yan. Loud and clear, Sir Badong. Hindi yung ko kasi, unggoy na yung lumabas eh, yung imbis na ayan nakalagay, something went wrong.
Kaya dito na ako nagbabasa ngayon sa ating cellphone. Loud and clear, Sir Badong. Nandito ka pa sa YouTube. Hinahamon na ni Jesus Palsis si Atty. Guanzon ng debate. Alam mo yan si Palsis, pasikat lang yan. Buti naman kung pina-autopsy na nila para wala nang nagdududa kung patay ba o buhay. Kasi po, hindi po nila, ano yan eh, pag mga ganyan pong mataas po yung interest ng tao at maraming duda, dapat po i-autopsy yan. So, hindi naman nila mailalabas yung dalawa po yan. Pag hindi naman pumayag yung pamilya, hindi rin po nila i-autopsy. Kaya lang, hindi nila bibigay sa pamilya hanggat hindi na autopsy naman. Kaya, napilitan na yung pamilya pa autopsy. Boss, yung mga Madreaga team, vloggers, asar na kahintay kay BP Sara sumagot. Busy lang BP ngayon pero pinagurado pag sumagot si BP. Lalo silang maasar. Hindi na nga pinapansin dahil wala namang ang dami na nga sumagot, butas-butas. Butas-butas na lahat ng argumento nila eh. Meron ba naman na kaklase o schoolmate? Doon pa lang, durog na eh. Makukulong ba sila Franz Castro? Naka-bail po sila eh. Ngayon, i-re-apply po nila yung bail nila. Depende na po sa korte kung papayagan silang maka-bail ulit. Pero malamang papayagan kasi ang ikakatwiran lang nila, mag-aapila pa sila sa Supreme Court. Hindi naman kasi reclusion perpetua. Kaya po sila laya. 4 to 6 years lang ang kulong kung sila po ay magiging final na. Matagal na pala yan si Cabral sa DPWH. Dapat isisi kay Junior ang nangyari sa kanya. Maaring depression kaya nagpakamatay o kung ano man dahil sa kademonyohan nila ang pagiging sakim. Yan. Binara ni Kong Libiste si Gretchen Ho. Pinuna kasi yung restored budget ng OBP ayon kay Kong. Yung allocables dapat ang pag-usapan na doble ang halaga para lang sa isang congressman. Kasi akala ng mga, katulad nila Gretchen Ho, akala nila, lunod na lunod kasi sila, hindi nila alam yung, kaya takanta yung mga dilawan, kada magbubukas naman sila ng kanilang mga Facebook o kanilang mga social media, hindi kasi sila, akala nila yung mga tao, pro-dilawan na. Hindi nila naunawaan yung algorithm eh. Ang algorithm po, kung ano yung madalas mong pinapanood, yun ang ipipid sa'yo. Kung ano yung madalas mong binabasa, yun yung pinipid sa'yo.